Ang mga eroplano ay may kakayahang mag-travel sa anumang panig ng mundo. Pero kung titignan ang live global air traffic map sa bandang Asia, may kita mo sa isang bahagi na hindi ito dinadaanan ng eroplano. Ibig sabihin, lahat ng eroplanong napapadaan dito ay umiiwas sa lugar na ito. So anong nangyari? Maraming nagsasabi na sinumpa raw ang lugar na ito. Dahil marami nang naitala na dumaan dito na bigla na lamang nawala at hindi na natagpuan pa. Well, marami talagang dahilan kung bakit hindi ito dinadaanan ng mga eroplano. Ang malaking area na ito ay tinatawag na Tibetan Plateau. Isa ito sa tinaguriang world's biggest wasteland, kasunod ng Antarctica at Northern Greenland. Halos 5 times ang laki ng area nito kumpara sa France. At nasa 14 million lang ang populasyon dito. Konti lang ang naninirahan sa lugar. Dahil ang Tibetan Plateau ay may average elevation na aabot ng 4,500 meters ang taas. Kaya ang Tibetan Plateau ang tinaguriang pinakamataas na geographic region sa buong mundo. Binansagan nga ito sa pangalang The Roof of the World. Bagay na bagay ito sa kanyang bansag dahil ang paglipad sa ibabaw ng plateau ay may ituturing na obstacle sa mundo ng aviation. Ito ay dahil noong World War II, sinubukan daanan nito ng mga planes ng India. Ito yung nung ang allies na British India that time ay kinakailangan maghatid ng supply sa China para suportahan ito sa pakikipaglaban nito sa mga Japanese. Actually, hindi naman sobrang layo ng ruta nito mula Eastern India patungong Kunming, China. Nasa 840 kilometers lang ang distansya nito. Kaso, dahil kinakailangan nitong dumaan sa ibabaw ng Tibetan Plateau na sobrang tataas, ang mga planes na dumaan dito ay nakaranas ng napakatinding turbulence na may napakalakas na hampas ng hangin na aabot ng 200 miles per hour. At ang temperatura nito ay sobrang lamig, na sapat na para patigasin ang fuel nito. Ang matindi pa rito, walang emergency airport na malapit na pwedeng malandingan pag nagkaroon ng problema. Sa buong kasaysayan, sa mga nagtangkan tumawid o lumipad sa ibabaw ng Tibetan Plateau, 594 planes at 1,659 na katao nang nawala at hindi na nakita pa. Halos 50% ng Allied planes na dumaan dito noong World War II ay nag-crash. Dahil sa mga pangyayaring ito, itinuring na itong danger zone para sa mga piloto na dumaan dito. Matapos ang World War II, nakapagpatayo ng 2 international airports malapit dito. Ang isa ay matatagpuan sa mismong Tibetan Plateau sa Lhasa, Kongar, at isa naman ay sa Jining-Kao, Davao. Parehas itong may domestic air travel sa buong China. At ang Lhasa ay may isang international flight sa Kathmandu, habang ang Jining naman ay may international flight sa Taipei, Taiwan, Tokyo, Japan, at Kuala Lumpur, Malaysia. So ibig sabihin, sa modernong panahon, mayroon ng mga iilan na lumilipad sa ibabaw ng Tibetan Plateau. Gayunpaman, halos lahat ng international flight sa pagitan ng West at Eastern Asia ay iniiwasan talaga na dumaan dito. So ang tanong, bakit patuloy pa rin iniiwasan ng karamihan sa mga airliners na dumaan at lumipad sa ibabaw ng Tibetan Plateau, bagamat may mga nag-e-exist naman ng modern international airport sa lugar? Basically, mayroong 4 na dahilan. Una ay ang risk pag nagkaroon ng emergency situation. Imagine ang average elevation ng Tibetan Plateau ay halos nasa 14 feet ang taas. Ang airlines usually lilipad ng 30,000 feet pag ganito. So normally sa ganitong kataas wala naman talagang problema. Kaso kapag nagkaroon ng critical emergency situations tulad ng cabin depressurization o magkaroon ng engine failure event, ang airline protocol ay kinakailangan bumaba ng lipad ng eroplano nito sa 10,000 feet. Ang senaryo kasi sa cabin depressurization, after bumaba sa 10,000 feet, sa loob ng eroplano ay magbababa ng oxygen mask para suotin ng mga pasahero para makahinga. Pero limited lang ang supply nito. Generally, nasa around 20 minutes lang. Ibig sabihin, sapat na ito hanggang sa bumalik ang normal na kondisyon ng paghinga ng mga pasahero mula sa mataas na pressure. Pero obviously,
Imposible ito na gawin sa Tibetan Plateau, lalo na't 5 times na mas malaki ang area nito kaysa sa France, at hindi rin pwedeng bumaba ang eroplano sa 10,000 feet dahil nga siguradong magkakrush ito sa mga bundok. Ang average na taas ng bundok dito ay 14,000 feet. Kapag ang cabin depressurization ay nangyari sa Tibet, daan at libong kilometro pa ang kakailanganing tahakin para mag-emergency landing sa mga malapit na international airport. Noong 2018, ang Sichuan Airlines ay lumipad mula Chongqing Airport at ang ruta nito ay patungong Lhasa Airport. So dumaan ito sa Tibetan Plateau at lumipad ng 30,000 feet sa ibabaw nito. Saktong nagkaroon ng problema dahil nagkaroon ng cabin depressurization event. Mabuti na lang, hindi pa sila masyadong nakakalayo mula sa pagpasok nito sa Tibetan Plateau. So mabuti na lang din at bibo ang piloto nito. Dahil imbes na dumiretso, mabilis nitong pinihit pabalik ang eroplano. 30 minutes ito na nag-depressurization at ligtas na nakapag-emergency landing sa Chengdu Airport. Pangalawa sa dahilan kung bakit madalas iniiwasan ng mga eroplano ang Tibetan Plateau ay dahil sa kakaunti lang ang populasyon nito. Bagamat ang Tibet ay 13% ang laki nito sa buong lupain ng China, 0.2% lang ang populasyon nito sa kabuuang 1.39 bilyon na populasyon sa China. Pangatlo sa dahilan kung bakit madalas iniiwasan ng mga eroplano ang Tibetan Plateau ay ang napakatinding turbulence. Kapag ang hangin ay umahampas sa ganitong direksyon o tinatawag na wave shape pattern at dumaan ng eroplano rito, mas malakas ang mararanasang turbulence. Pang-apat na dahilan ay ang risk na manigas o maging yelo ang jet fuel ng eroplano. Siyempre dahil sobrang lamig ng kondisyon sa lugar, ang jet fuel ay maaaring manigas o magyelo kapag ang temperatura nito ay pumalos sa negative 40 degrees Celsius na sobrang delikado talaga para sa eroplano. Kaya ito ang dahilan kung bakit karamihan sa international flights ay iniiwasan ang lugar na ito. Ang mga eroplano ay may kakayahang mag-travel sa anumang panig ng mundo. Pero kung titignan ang live global air traffic map sa bandang Asia, may kita mo sa isang bahagi na hindi ito dinadaanan ng eroplano. Ibig sabihin, lahat ng eroplanong napapadaan dito ay umiiwas sa lugar na ito. So anong nangyari? Maraming nagsasabi na sinumpa raw ang lugar na ito dahil marami nang naitala na dumaan dito na bigla na lamang nawala at hindi na natagpuan pa. Well, marami talagang dahilan kung bakit hindi ito dinadaanan ng mga eroplano. Ang malaking area na ito ay tinatawag na Tibetan Plateau. Isa ito sa tinaguriang world's biggest wasteland, kasunod ng Antarctica at Northern Greenland. Halos 5 times ang laki ng area nito kumpara sa France at nasa 14 million lang ang populasyon dito. Konti lang ang naninirahan sa lugar dahil ang Tibetan Plateau ay may average elevation na aabot ng 4,500 meters ang taas. Kaya ang Tibetan Plateau ang tinaguriang pinakamataas na geographic region sa buong mundo. Binansagan nga ito sa pangalang The Roof of the World. Bagay na bagay ito sa kanyang bansag dahil ang paglipad sa ibabaw ng plateau ay may ituturing na obstacle sa mundo ng aviation. Ito ay dahil noong World War II, sinubukan daanan nito ng mga planes ng India. Ito yung nung ang allies na British India that time ay kinakailangan maghatid ng supply sa China para suportahan ito sa pakikipaglaban nito sa mga Japanese. Actually, hindi naman sobrang layo ng ruta nito mula Eastern India patungong Kunming, China. Nasa 840 kilometers lang ang distansya nito. Kaso, dahil kinakailangan nitong dumaan sa ibabaw ng Tibetan Plateau na sobrang tataas, ang mga planes na dumaan dito ay nakaranas ng napakatinding turbulence na may napakalakas na hampas ng hangin na aabot ng 200 miles per hour. At ang temperatura nito ay sobrang lamig, na sapat na para patigasin ang fuel nito. Ang matindi pa rito, walang emergency airport na malapit na pwedeng malandingan pag nagkaroon ng problema. Sa buong kasaysayan, sa mga nagtangkan tumawid o lumipad sa ibabaw ng Tibetan Plateau, 594 planes
at 1,659 na katao nang nawala at hindi na nakita pa. Halos 50% ng Allied planes na dumaan dito noong World War II ay nag-crash. Dahil sa mga pangyayaring ito, itinuring na itong danger zone para sa mga piloto na dumaan dito. Matapos ang World War II, nakapagpatayo ng 2 international airports malapit dito. Ang isa ay matatagpuan sa mismong Tibetan Plateau sa Lhasa, Kongar, at isa naman ay sa Jininggao, Davao. Parehas itong may domestic air travel sa buong China. At ang Lhasa ay may isang international flight sa Kathmandu, habang ang Jining naman ay may international flight sa Taipei, Taiwan, Tokyo, Japan, at Kuala Lumpur, Malaysia. So ibig sabihin, sa modernong panahon, mayroon ng mga iilan na lumilipad sa ibabaw ng Tibetan Plateau. Gayunpaman, halos lahat ng international flight sa pagitan ng West at Eastern Asia ay iniiwasan talaga na dumaan dito. So ang tanong, bakit patuloy pa rin iniiwasan ng karamihan sa mga airliners na dumaan at lumipad sa ibabaw ng Tibetan Plateau, bagamat may mga nag-e-exist naman ng modern international airport sa lugar? Basically, mayroong 4 na dahilan. Una ay ang risk pag nagkaroon ng emergency situation. Imagine ang average elevation ng Tibetan Plateau ay halos nasa 14 feet ang taas. Ang airlines usually lilipad ng 30,000 feet pag ganito. So normally sa ganitong kataas wala naman talagang problema. Kaso kapag nagkaroon ng critical emergency situations tulad ng cabin depressurization o magkaroon ng engine failure event, ang airline protocol ay kinakailangan bumaba ng lipad ng eroplano nito sa 10,000 feet. Ang senaryo kasi sa cabin depressurization, after bumaba sa 10,000 feet, sa loob ng eroplano ay magbababa ng oxygen mask para suotin ng mga pasahero para makahinga. Pero limited lang ang supply nito. Generally, nasa around 20 minutes lang. Ibig sabihin, sapat na ito hanggang sa bumalik ang normal na kondisyon ng paghinga ng mga pasahero mula sa mataas na pressure. Pero obviously, imposible ito na gawin sa Tibetan Plateau, lalo na't 5 times na mas malaki ang area nito kaysa sa France. At hindi rin pwedeng bumaba ang eroplano sa 10,000 feet dahil nga siguradong magka-crash ito sa mga bundok. Ang average na taas ng bundok dito ay 14,000 feet. Kapag ang cabin depressurization ay nangyari sa Tibet, daan at libong kilometro pa ang kakailanganing tahakin para mag-emergency landing sa mga malapit na international airport. Noong 2018, ang Sichuan Airlines ay lumipad mula Chongqing Airport at ang ruta nito ay patungong Lhasa Airport. So dumaan ito sa Tibetan Plateau at lumipad ng 30,000 feet sa ibabaw nito. Saktong nagkaroon ng problema dahil nagkaroon ng cabin depressurization event. Mabuti na lang, hindi pa sila masyadong nakakalayo mula sa pagpasok nito sa Tibetan Plateau. So mabuti na lang din at bibo ang piloto nito. Dahil imbes na dumiretso, mabilis nitong pinihit pabalik ang eroplano. 30 minutes ito na nag-depressurization at ligtas na nakapag-emergency landing sa Chengdu Airport. Pangalawa sa dahilan kung bakit madalas iniiwasan ng mga eroplano ang Tibetan Plateau ay dahil sa kakaunti lang ang populasyon nito. Bagamat ang Tibet ay 13% ang laki nito sa buong lupain ng China, 0.2% lang ang populasyon nito sa kabuuang 1.39 bilyon na populasyon sa China. Pangatlo sa dahilan kung bakit madalas iniiwasan ng mga eroplano ang Tibetan Plateau ay ang napakatinding turbulence. Kapag ang hangin ay umahampas sa ganitong direksyon o tinatawag na wave-shape pattern at dumaan ng eroplano rito, mas malakas ang mararanasang turbulence. Pang-apat na dahilan ay ang risk na manigas o maging yelo ang jet fuel ng eroplano. Siyempre dahil sobrang lamig ng kondisyon sa lugar, ang jet fuel ay maaaring manigas o magyelo kapag ang temperatura nito ay pumalos sa negative 40 degrees Celsius na sobrang delikado talaga para sa eroplano. Kaya ito ang dahilan kung bakit karamihan sa international flights ay iniiwasan ang lugar na ito.